Lologo! Umuulan na. Ang galing ni nanay! Umuulan na. Banal na guro. Nanay! Nasa kanyang kamay ang banal na artepakto ng shaman. Kunin ninyo. Mapapasa atin ang sining ng shamanismo. CJ. Nanay! Lolo Gu, dalhin mo si Clara at umalis ka na. Ngayon na. Banal na guro, ikaw. Clara, makinig ka sa akin. Ikaw ay isang ina po ng mga shaman. Ang misyon mo ay protektahan ang ating pamana. Huwag mong hahayaang mahulog ang banal na artepakto sa mga kamay ng mga dayuhan. Nanay! Ayoko nang umalis! Gusto ko manatili sa'yo! Maging mabait ka. Sa pamamagitan lamang ng pagiging buhay, mo maipagpapatuloy mo ang lahi ng shaman at mapapanatili ang pamana ng shaman ng Xia. Takbo! Nanay! Tinakpan ko na ang banal na artepakto. Clara, mabuhay ka. Nanay! Alice, bilisan mo. Ano? Sundan sila. Bini-bini. Ang ating kapangyarihan ay naging sanhi ng inggit ng mga dayuhan upang protektahan ang ating mga tao, ang iyong ina. Sa araw ng seremonya ng pagsamba sa langit, sa mismong sandaling iyon, ay nahulog sa malalim na pagtulog. Ang banal na kampanang ito ay sagradong instrumento ng iyong ina. Dapat mo itong protektahan sa anumang paraan. Huwag itong mapupunta sa mga kamay ng mga dayuhan. Lologo! Huwag kang mag-alala. Habang ligtas ang kampana, ligtas din ako. Hindi ko hahayaan makuha ito ng mga masasama. Ang sagradong artifact ay selyado ng sumpang babaeng iyon. Tanging ang kanyang lahi ang makakapagpukaw dito. Dapat nating hulihin ang batang iyon. Bini-bini. Ang matandang utusan na ito ang lalabas para akitin ang mga kaaway. Maya-maya, kahit ano pa ang marinig mo o makita mo, huwag kang lalabas. Hindi! Lologo! Gusto kong sumama sa'yo. Kaya kitang protektahan. Bini-bini, makinig ka sa akin. Ikaw ang magiging banal na guro ng ating mga tao sa hinaharap. Habang ikaw ay nabubuhay, may pag-asa ang ating mga tao, saka lamang magpapatuloy ang pamana ng shaman ng Xia. Pinatay ninyo ang aming mga tao, at walang humpay na hinabol kami. Kahit mamatay ako ngayon, sisiguraduhin kong, magkakasama tayong malalagot. Tangang matanda, isuko mo ang batang babae. At baka hayaang mabuhay ka. Panaginip lang yan, maliban kung dadaan ka sa ibabaw ng aking bangkay. Kung ganoon, mamatay ka na.
Binibini. Kaya pala nasa inyo ito. Kapag napukaw na namin ang sagradong artifact ng shaman, magiging amin ang pamana ng shaman. Hahaha, bitawan ang aking ginang. Pakawalan ang aking ginang. Lolo Goo! Ang lakas ng loob ninyong saktan ang aking mga tao! Papatayin kita! Isang batang babae, at ang lakas ng iyong bunganga. Mahal na ginang. Ang 10 taon ay lumipas. Sa isang kisap mata, hindi ko malilimutan ang tanawin ng aming mga tao, na pinatay ng kaaway. Ni ang aking ina, na nag-alay ng kanyang buhay para protektahan sila. Kaya naman, walang tigil akong nagsanay sa sining ng shamanismo. Lahat para sa araw, na makakabalik ako sa aking mga tao. At maghihiganti para sa aming mga nasawi. Magaling. Nabisado mo na ang bawat sining ng shaman. Mula ngayon, ikaw ang pinakamakapangyarihang shaman sa buong mundo. Salamat sa iyong patnubay, matriarka. 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi mo ako iniligtas mula sa ilalim ng bangin na iyon, at tinuruan ako ng lahat, matagal na sana akong namatay. Hindi ko sana nakuha ang mga kapangyarihang ito. Ikaw ay isang inapo ng aming mga tao, at ang magiging banal na guro. Ito ang kalooban ng mga Diyos. 18 kaarawan mo ngayon. Naghanda ako ng isang regalo para sa iyo. Ito ang Chaos Heart Sutra. Makakatulong ito para maging tunay na Diyos ka. Matriarka. Tapos na ang iyong pagsasanay. Dapat kang umalis sa bundok ngayon. Pumunta at hanapin ang iyong mga tao. Si Lolo Go, na isinugod ang kanyang buhay para iligtas ka, ay buhay pa. Nasa Ancestral Ritual Hall siya, sa Ancient Locust Village. Buhay pa si Lolo Go. Napakaganda naman. Kung alam niya, na nabisado ko na ang mga sining ng shaman, at na kayo kong protektahan ang aming mga tao, magiging masaya siya. Ngayong ikaw na ang Shaman Divine Master. Ang iyong tungkulin ay protektahan ang aming pamana ng shamanismo. Tandaan mo ito. Huwag mong hayaang bulagin ka ng galit. Huwag kang gumawa ng karagdagang pagdanak ng dugo. Tatandaan ko, matriarka. Ama, nagkakagalaw ang banal na artifact. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, parang may nakita ang banal na artifact. Bigla lang itong gumalaw. Parang may nagpapagalaw dito. Noong 10 taon na ang nakalipas, nang magpakamatay ang banal na guro, isinara niya ang banal na artifact. Sa loob ng napakaraming taon, nakatulog lang ang artifact. Parang kasama niya itong nakatulog. Paano ito nagkakagalaw ngayon? Posible ba? May bagong banal na guro na. Ama, sinasabi mo, ang binibini na nahulog sa bangin noon, 10 taon na ang nakalipas. Naniniwala ka pa talaga na makakabalik siyang buhay? Ang mga taong pinadala para hanapin ang binibini. May balita na silang dala. Wala. Ang lugar na kung saan siya nahulog, ay isang walang hangganang hukay. Kahit na buhay ang banal na guro, mahirap gamutan ang ganoong pagkakahulog. At hindi natin siya nakita sa loob ng 10 taon. Malamang siya. Tahimik. Pinagpala ang binibini. Siguro buhay pa siya. Kahit na kailangan nating maghanap sa buong mundo, dapat ibalik natin siya sa akin.
Sige, sige. Huwag kang magalit. Patuloy ang paghahanap ng mga tao natin. Kung magagalit ka, at masira ang kalusugan mo, ano na? Oh, tama. Sa loob ng 7 araw, ang kumperensya para sa aplikasyon ng cultural heritage. Ang mga wako, ay nag-iingay na ang shamanic culture, ay sa kanila. Kailangan nating maging maingat. Ang heritage ng ating clan. Hindi dapat mapunta sa mga dayuhan. Lolo Gu, Lolo Gu, may masamang bagay na nangyari. Aves, kayo ay kabilang sa 6 na tagapamahala ng ating clan. Ano ang dahilan ng pagiging panik ninyo? may grupo ng mga wako na dumating ngayon, at sinira lahat ng ley line nodes natin. Hindi lang iyon, malubha rin ang pinsala nila sa lahat ng 6 na tagapamahala natin. Nag-iingay sila para mag-apply para sa heritage status ng shamanic culture sa ngalan ng Wako. Ang mga dayuhan. Sobra ang pagiging delusional nila, Lolo Go. Lolo Gu, masama ito. Lolo Gu, masama ito, Lolo Gu. Ang mga wako ay papunta sa lugar na kung saan nakasara ang banal na artifact. Ano? Matandang baryo ng Banyan. Ito ang tinitirhan ni Lolo Gu at ng kanyang angkan. Pero, bakit naging ganito ito? Paumanhin po. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari rito? Bumalik ang mga dayuhang iyon para nakawin ang sagradong artepakto, at winasak nila ang mga linya ng enerhiya ng baryo. Buntong hininga, lahat ng mga kasapi ng angkan namin ay nasugatan. Napakahalaga ng sagradong artepakto sa aming angkan. Kung mawawala ito, mawawala na ang aming angkan. Hindi, kakabalita lang namin. Pumunta na sila sa altar kung saan nakakulong ang sagradong artepakto. Binibini, dayuhan ka. Delikado ang lugar na ito. Dapat kang umalis, bilisan mo. Umalis ka na. Hindi ko inakala, sa loob ng 10 taon, hindi lang tumigil ang pagsalakay ng mga dayuhan, lalo pa silang naging agresibo. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipagtatanggol ko ang ating mga tao. Hahaha, hindi ko inasahan na ang sagradong artepakto ay makararamdam ng aming pagdating at magiging ganito kalakas ang reaksyon. Mukhang ang pamana ng shamanismo ay para sa amin, mga wako, mula pa noong una. Hahaha. Ang sining ng shamanismo ay pag-aari ng aming angkan. Kailan pa naging sa inyong mga wako yan? Lolo Go. Aba, tingnan natin kung sino ang narito. Naalala ko pa kung paano ang inyong banal na guro ay pinatay ng isa sa aking mga tauhan. At ang inyong kahalili. Ay itinapon sa bangin. Tiyak na matatalo kayo sa amin. Lahat ng mayroon kayo ay karapat-dapat sa amin. Ikaw. Gideon, wag muna. Hinay-hinay lang. Masyadong malakas ang kanilang pangkukulam. Masasaktan ka lang. Ano ang gusto ninyo rito ngayon? Narinig ko na kung sino ang makaka-resonate sa artifact. Ay siyang magiging susunod na banal na guro. Narito lang kami ngayon para kunin ang nararapat sa amin. Tama, 10 taon na ang nakalipas. Kapwa ang inyong banal na guro at ang inyong kahalili ay namatay sa kamay namin, mga wako. Ang sining ng shamanismo ay pag-aari namin, mga wako. Hahaha, walang hiya. Kung sino ang makaka-resonate sa artifact, ay siyang magiging susunod na banal na guro. Lolo Go, iyan ang sarili ninyong tuntunin ng angkan ng shaman. Hindi ninyo sasabihin na lalabagin ninyo ang sarili ninyong tuntunin, di ba? Hindi kailanman. Naroon ang banal na artifact sa altar. Kung gusto ninyo, kunin niyo. Ama, Lolo Gu, matandang gago. Ang banal na bagay na ito, kukunin namin ito ngayon. Ano ng lakas ng loob mong hamakin si Lolo Gu? Walang kailangan para sa padalos-dalos na aksyon. Ang mundo ay alam lamang na sinumang makalapit sa banal na bagay at magdulot ng resonance nito ay magiging ang susunod na banal na guro. Ngunit walang nakakaalam, ang banal na guro ay napili na, walang iba kundi si Binibini ang makakakuha ng bagay. Lolo Gu. Buhay pa siya. Ang mukha niya. Noon, para iligtas ako, ganito ang nangyari sa kanya. Ang mga taong ito ay narito para agawin ang banal na bagay. Galing ba sila sa wako? Ang mga dayuhang ito ay sobra na. Hindi lamang sila patuloy na gumagawa ng gulo. Hayagan nilang ninanasa ang banal na bagay. Wako, natatakot ako na hindi lamang ito tungkol sa pag-agaw ng bagay. Maaaring may mas malaking plano sa likod nito. Mas mabuting maghintay at magmasid muna. Ayon sa mga patakaran, may 9 na hakbang patungo sa altar. Kung sino man ang makaakyat lampas sa ika-5 hakbang, at manatiling hindi nasaktan ng bagay. Pagkatapos sila ang tunay na may-ari nito, at ang susunod na banal na guro, sino sa inyo ang may lakas ng loob na maging una na hamunin ito?
Ha! Si Zeyu ng Wako, narito ako upang kunin ang sagradong bagay ng aming bansa. Ah! May espiritu ang sagradong bagay. Nakakapagkilala ito ng mabuti at masama. Ang taong may masamang puso ay hindi karapat-dapat kahit tumapak sa unang baitang. Zeyu ng Wako, bigo ang hamon. Ako si Mingui ng Wako. Narito ako upang bawiin ang sagradong bagay ng Wako. Ikalimang baitang. Nakarating si Mingui sa ikalimang baitang. Hindi siya nasaktan ng sagradong bagay. Siya na ngayon ang banal na guro ng shaman. Hindi yan sagradong bagay. Masamang bagay yan. Kakaiba ang salamangka ng taong ito, kaya palang pansamantalang pigilan ang kapangyarihan ng bagay. Mukhang mas malakas ang kalaban kaysa sa inakala natin. Buti na lang hindi ako nagpadalos-dalos kanina. Aking ipinahahayag, Minghui ng Wako, bigo ang hamon. Paumanhin, Ginoong Kale. Nabigo ako. Nakaakyat si Mingui hanggang ikalimang baitang. Magaling nga ang kanyang salamangka, pero isang sinag lang mula sa bagay. Ay muntik na siyang ikamatay. Sa kasalukuyan nating kakayahan, baka hindi rin natin makasabay ang sagradong bagay. Ayos lang. Ngayong araw, kailangan lang nating paiyasin ang mga tagawa ko. May panahon pa tayo. Mag-iisip na lang tayo ng ibang paraan. Ang inyong bansang Wako ay walang kakaiba. Ayaw lang kayo tanggapin ng sagradong bagay. Kayong mga taong may masasamang puso. Ito'y magiging sa amin lamang ang mga shaman ng Xia. Mas mabuti pang umalis na kayo kaagad. Sino ang nagsabing? Wala nang ibang tao ang Wako. Ako ang tatanggap sa hamon. Abel, Abel, bilang miyembro ng aming shaman ng Xia, isa sa 6 na tagapamahala, paano mo nagawang makipagsabuatan sa mga dayuhan? At tapa ka ng aming kulturang shamanic, hindi ka karapat-dapat na maging miyembro ng angkan ng shaman. Sino bang may gusto na maging bahagi ng angkan nyo? Makinig kayo, lumipat na ako ng panig sa Wako. Ngayon, isa na akong mapagmalaking Wako. Isang taksil na nagtaksil sa sariling mga tao. Kadiri, Abel, tama na. Tigilan mo na ang daldal. Ikaw na, ang aming mga mangkukulam ng Wako, ay sasalo sa iyo ng buong puso, upang makuha ang sagradong artepakto. Si Abel ng Wako ay hinahamon ang sagradong artepakto. Ang itim na pilang iyon ay puno ng masamang enerhiya. Tiyak na ginawa iyon gamit ang ipinagbabawal na mahika. Maaari nitong palakasin ang iyong kapangyarihan sa isang iglap, ngunit malubha ang pinsalang idudulot nito sa iyong katawan. ikatlong antas. Nakarating nga si Abel sa ikatlong antas. Ginoong Kael, tulungan niyo ako. Narito ako. Ika-4 na antas. Sila-silang tatlo ay sabay-sabay na nagpapasok ng masamang enerhiya sa kanya. Pinipilit na tumaas ang kanyang kapangyarihan. Sinusubukan nilang lumikha ng resonance sa artepakto. Ang mga tagawa ko na ito ay napakatuso.
Ikalimang hakbang, kung mag-isa lamang si Abel, hindi niya kailanman maaabot ang ikalimang antas ng makalangit na hagdanan. Ngunit ngayon, lahat ng tatlong mangkukulam ng wako ay sumasalo sa kanya. Ano ang gagawin natin, Gideon? Mapupunta nga ba ang ating sagradong artepakto sa mga magnanakaw na wako na ito? Tapos na tayo. Kaya pala sigurado ang mga taga-wako sa sagradong artepakto ng ating angkan. Mukhang may taksil ang ating angkan. Kung hindi ako dumating ngayon, baka nga naaga na ng mga taga-wako ang sagradong artepaktong ito. Sayang naman para sa kanila. Lolo Gyu, ayon sa mga patakaran, umakyat na ako sa ikalimang antas ng makalangit na hagdanan, at hindi ako nasaktan ng sagradong artepakto. Hindi ba't kailangan niyong ipahayag na ang sagradong artepaktong ito ay pag-aari namin, mga tagawako? Kung walang sinuman ang makakahamon sa sagradong artepakto, kailangan kong ideklara na ang sagradong artepakto ay pag-aari ng wako. Lolo Gu. Ginoong Kael, nakita mo ba? Naabot ko ang ikalimang antas ng makalangit na hagdanan. Walang ibang makakagawa nito dito. Ang sagradong artepaktong ito ay pag-aari namin, mga wako. Lolo Go, ang banal na guro mo ay namatay noong 10 taon na ang nakalipas, 10 taon na ang lumipas, at wala pa rin kayong kahit isang tao na nagbabantay sa banal na artifact. Parang dapat na matagal na napalitan ng kamay ang shamanic legacy na ito. Anong lakas ng loob mo para maging bastos? Ang legacy ng aming clan ay tumagal ng 1,000 taon. Paano kami papayag na ang mga dayuhan tulad mo ay makialam dito? Ano naman kung tumagal ito ng 1,000 taon? Matatalo ka pa rin sa amin, mga wako. Sa paningin ko, ang mga tinatawag mong descendants ng mga shaman ay wala lang kundi isang grupo ng mga tao na hindi kayang protektahan ng legacy ng kanilang ancestors. Tama, tignan mo lang ang kahabag-habag na estado mo ngayon. Ang mga linya ng enerhiya ay nasira, ang mga tagapamahala ay malubhang nasugatan, at wala pa kayong kahit isang tao na makakaakyat sa ikatlong tier ng Celestial Stairs. At nag-uusap pa kayo tungkol sa pagprotekta ng legacy. Kung tatanong mo ako, dapat lahat kayo ay lumuhod at humingi ng awa ngayon, at ihandog ang banal na artifact gamit ang 2 kamay. Pagkatapos baka isipin namin na ipagkaloob ang buhay nyo. Ang mga taong ito ay nanakit sa aking ina noon. Ininsulto ang aking clan, at ngayon ininsulto ulit nila ang mga tao ko. Ito ay talagang hindi mapapatawad. Dapat protektahan ko ang banal na artifact na ito. Magbabayad sila ng dugo. Hindi kami dapat sumuko. Ang banal na artifact ay ang ugat ng aming clan. Kahit maging buhay ko ang kapalit, dapat subukan ko. Ang Celestial Stairs ay mapanganib. Ikaw. Siya. Siya ay lumaki ng husto. Siya ay lumaki ng... Isa ako sa 6 tagapamahala. Ang pagprotekta sa banal na artifact ay ang tungkulin ko. Kahit mamatay ako sa mga Celestial Stairs na ito, hindi ako kailanman uurong. Gideon, hinahamon ng banal na artifact. Gideon, ingat. Habang papalapit ka sa banal na artifact, mas mapanganib ito. Ikatlong antas. Masyadong mapanganib. Umatras ka. Ha! Galit na galit ang banal na artifact. Nasugatan ka. Kahit abutin mo pa ang ikalimang antas, hindi mo pa rin ako matatalo. Kahit mamatay ako rito mismo sa ilalim ng banal na artifact, hindi ako luluhod sa inyo, mga wako. Ang mamatay para sa banal na artifact. Wala akong pagsisisi. Ina, nakikita mo ba, ang mga kababayan na lubos mong pinagkatiwalaan noon, ay nakikipaglaban ngayon ng may parehong tapang para protektahan ang iyong pamana. Ika-4 na antas. Ako, si Aves, ay kasama mo hanggang sa kamatayan. Ako, si Iris, ay ibinibigay sa iyo ang aking lakas. Ha. Mukhang ang banal na artifact na ito ay pabor pa rin sa amin ang mga wako. Gideon, tapos ka na. Hindi mo na maaabot ang ikalimang antas. Ang banal na artifact ay pag-aari na ng wako ngayon. Banal na artifact sa itaas. Iniaalay ko ang aking buhay bilang sakripisyo upang maging iyong walang hanggang lingkod. Hinihiling ko lang na maabot ang ikalimang antas. Gideon, tumigil ka. Bumalik ka. Ikalimang antas. Gideon, ipinagpalit mo ang iyong buhay para lang maabot ang ikalimang antas.
Ano naman, nalampasan ko na ang pagsubok. Ako na ngayon ang Panginoon ng banal na artifact na ito. Mula ngayon, ikaw ay aking lingkod. Inialay niya ang kanyang buhay. Upang maging walang hanggang lingkod nito. Lolo Gu. Nanguna ka na sa ating mga tao, at ginawa mo na ang higit pa sa sapat. Iwanan mo na ang natitira sa akin. Hahaha, dumating na ang oras. Kahit na ang taong ito ay nagawa pang umakyat sa ikalimang antas. Nanalo pa rin tayo. Takang matanda, iniuutos ko sa iyo na ipahayag mo ngayon din na ang banal na artifact na ito ay pag-ari ng Wako. Ako ay nagpapahayag. Mula sa sandaling ito, ang banal na artifact ng shaman ay pag-aari ng Wako. Nandito pa rin ako para sa mga shaman. Nasa akin pa rin ang mga shaman. Hahamonan ko ang banal na artipisyo. Ang banal na kampanang iyon, ang estilo nito ay kapareho ng banal na kampana ng banal na guro noon. Ang banal na kampana noon. Sino ang babaeng ito? Binibini sa iyong mukha, hindi ka isa sa aming mga tao, mapanganib sa loob, mangyaring umalis ka na agad, para hindi ka masaktan. Huwag kang mag-alala. Sa antas ng kanilang kakayahan. Hindi nila ako kayang saktan. Lele, ikaw walang galang na bata. Paano ka nangahas na hamunin ang banal na artipisyo? Sa palagay ko, hindi ka man lang aabot sa paanan ng makalangit na hagdanan, bago pa man wasakin ng banal na artipisyo ang iyong kaluluwa. Ang ilang tao ay umaasa sa mga mapanlinlang na paraan at tulong ng mga dayuhan para lang makaakyat sa ikalimang antas. Anong karapatan mo para magmayabang dito? Ikaw. Paano ito nangyari? Napakalakas ko, ibinigay ko ang lahat. At 5 antas lang ng makalangit na hagdanan ang naakyat ko. Sa sarili niyang lakas, 1 antas lang ang naakyat niya ng napakadali. Binibini, huwag ka nang magpatuloy. Mag-ingat ka, baka mabasak ang iyong kaluluwa. Tayo ay magkakapamilya. Dapat ko ring protektahan ang pamana ng shaman. Impossible. Talagang imposible. Paano makakaya ng isang walang galang na batang tulad niya, na umakyat ng 3 antas, ng napakadali? Ano ang kanyang pinagmulan? Ano naman? Wala siyang tulong. Kaya titigil lang siya dito. Kahit umakyat siya ng 3 antas, ano naman? Hindi pa rin siya makakapantay sa aming Wako. Ang banal na artipisyo ay mapupunta pa rin sa Wako. Naabot niya ang ika-4 na antas. Binibini, ikaw. Ano? Naabot niya ang ika-5 antas. Tiyak na gumamit siya ng masamang paraan. Gayunpaman, tiyak na hindi na siya magpapatuloy. Haha, dumating na ang tanghali. Kahit naabot niya ang ika-5 antas. Ano naman? Nanalo na ako, maliban na lang kung lampasan niya ako. Iwan mo na lang sa akin ang natitira. Lampas sa ika-5. Ang ika-6 na antas. Ang ika-7 antas. Ang ika-8 antas. Paano ito nangyari? Nagpapatuloy pa rin siya. Ito na ang huling antas. Impossible. Talagang imposible. Hiniram ko ang kapangyarihan ng 3 mangkukulam, at bahagya lang na naakyat ang 5 antas. Ang walang galang na batang ito, paano niya naabot ang tuktok? Paano? Ako ay itinalaga ng kapalaran. Ako ay sumibol bilang tugon sa pamana ng shaman. Ang isang lalaking tulad mo, na nagtaksil sa sariling lahi para sa karangalan, paano ka karapat dapat na makipagkompetensya sa akin para sa banal na artipisyo? Mukhang gusto ako ng banal na artipisyong ito. Abel, Wako, natalo na kayo. Impossible. Talagang imposible. Ito ang banal. Ito ang banal na guro. Ang banal na guro ay bumalik na. Ano ba, ang sagradong artifact?
ay talagang kumilala ng isang pinuno. Ang kan ng shaman ay naputol na. Paano niya nagawa na kilalanin siya nito? Lahat ito ay bitag mo. Peke lahat ng supernatural na bagay na iyon, para lang pigilan kami na kunin ang artifact. Isuko mo. Sa amin ang bagay na yan. Naghahanap ka ng kamatayan. Tigil. Siya ay talagang nakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng langit. At nakikipag-usap sa araw. Nakikipag-usap sa araw. Iyon ang pinakamataas na kapangyarihan ng angkan ng shaman. Maliban sa kanya, wala nang iba sa mundo ang makakagawa nito. CJ, ano naman kung kinuha niya ang artifact? Ang wako ay sumailalim na sa alyansa ng kultura. Ang aplikasyon para sa iyong pamana ng shaman. Kapag tapos na ang pampublikong abiso ng kultura, kailangan mo pa ring isuko ang artifact ng buong puso. Anong klaseng itim na mahika ang ginamit mo sa kanya? Uulitin ko. Kailan naging sa inyo ang mga gamit ko? Tama, sinabi mo dati. Kung makakasabay kami sa sagradong artifact, aalis ka. Binabawi mo ba ang sinabi mo? Eksakto, ang yabang-yabang mo kanina. Ngayon, kinilala na ng sagradong artifact ang kanyang pinuno. Tingnan natin kung gaano kakayabang ngayon. Ikaw ang may kasalanan nito. Ang babaeng ito, gumagamit ng mga dayaan. Sige, ipagpatuloy mo. Sabihin mo nga kung paano kami nagdaya. Ipakita mo ang ebidensya. Matagal mo na gustong makuha ang banal na artifact, pero wala kang nakuha. Abel, hindi masarap ang pakiramdam, di ba? Ako? Walang makuha. Kumpleto na ang connection ng lineage ko, at ang aplikasyon ng pamana ng wako ay matagumpay na. Kahit na mayroon siya ng lahat ng kapangyarihan sa mundo, hindi niya mababago ang resulta ngayon. Hindi ka panipaniwala. Eksakto. Iwan mo na yan. Ang pamana ng shaman ay para sa wako. Ang shamanism ang pinagmula ng siya, at walang sino man makukuha ito sa amin. Hahaha, kahit na malakas ang shaman arts niya, ano naman? Ang aplikasyon ng pamana ay hindi gawain ng isang tao. Ngayon na hindi na ako ang lock tagapamahala. 2 na lang ang 6 tagapamahalan nyo. Ano ang gagamitin nyo para sa aplikasyon ng pamana? Hindi mo yun problema. CJ, hindi mo bibitiw hanggang nakatingin ka sa sarili mong kabaong. Kaya inaasahan ko ang araw na ang alyansa ng kultura ay gagawang opisyal. Kapag dumating ang araw na yon, gusto kong makita ang pagkabigo sa mga mukha nyo. Titignan natin yan. Oh, tama. Oh, tama. Ang payo ko. Sanayin mo na. Simula ngayon, kapag tinatawag nyo ang sarili ninyo na Shaman Clan, huwag kalimutan idagdag ang ng wako. Abel, taksil ka. Karapat dapat kang mamatay. Hahaha. Tumigil ka dyan. Sino ang nagsabi na pwede kang umalis? Sinabi ko ba na pwede kang umalis? Ano ang kahulugan nito? Akala mo ang walang galang na bata na katulad mo ay makakapigil sa akin? Kailan pa? Ang angka ng shaman natin, naging mga taong madaling ma-pressure. Tama ang binibini. Hindi na kami dapat magpigil. Inakala mo ba ang aming ancient Lopez Village ay lugar na pwede mong pasukin at labasan ng basta-basta? Binibini, uunahin ba nating sirain ang kanyang artifact o lipulin ang kanyang espiritu? Niloko niya ang sariling angkan, at nakipagsabuatan sa mga dayuhan para sirain ang linya ng enerhiya. Ano ang parusa ng angkan para sa ganito? Hahaha. Akala mo makokontrol mo ako? Tanong ko sa'yo, lahat ba ng mga lalaki ng angkan ng shaman ay mga duwag? Na pinapayagan mong ang babae ay magutos sa'yo ng ganito? Ingatan mo ang iyong salita, Abel. Alam mo ba kung sino ako? Hindi siya karapat-dapat na kontrolin ako. Ako ang tagapamahala ng kandado. Kaya proud ka sa pagiging tagapamahala ng kandado. Proud ako. Ang 6 na tagapamahala ay mga tagapagpatupad na direktang naglilingkod sa banal na guro. Pangalawa lamang sa banal na guro. Higit sa lahat, Ano kung ikaw ay tagapagpatupad? Ikaw ay tagapagbantay lamang ng banal na guro. Napakayabang mo. bata. Sa posisyon ko, ang kapangyarihan na hawak ko ay hindi mo maintindihan. Dahil ikaw ang tagapamahala ng kandado. Sabihin mo sa akin, ano ang tungkulin mo? Ako, Hayaan mo akong sabihin sa'yo, ang tungkulin ng tagapamahala ng kondado ay gumawa ng mga kulungan, supulan at linisin ng masamang espiritu, protektahan ang angkan ng shaman. tama. Ano ang ginawa mo sa akin? Tingnan mo ang lahat ng mga kababayan nating nasugatan doon. At ikaw ang may gawa nito.
Abel, ang ginawa mo ay kalapastanganan sa langit at lupa. Abel, akala ko lang na masama ang puso mo. Pero hindi ko inakalang ganoon ka kawalang puso at akihin ang sarili mong mga kababayan. Paano mo nagawa? Hahaha. E ano kung ginawa ko? Kung hindi ko ginawa, paano ko makukuha ang atensyon nyo? Para mabawi ko ang ating banal na artifact at gibain ang ritual hall. Bilang isang tagapamahala, nilabag mo ang ating mga batayang ninuno at gumamit ng pangkukulam para saktan ang sarili mong angkan. Lolo Gu, ayon sa batas ng ating angkan, ano ang parusa sa kanya? Tanggalan siya ng katayuan bilang tagapamahala, itapon siya sa ating angkan. Huwag na siyang bumalik kailanman. Lumabas ka. Lumabas? Tumahimik kayo, tumalikod na ako sa inyong angkan. Wala kayong karapatang humusga sa akin. Hindi nila. Pero ako, may karapatan. Ikaw, isang babae lang. Abel, ang tagapamahala ng kandado. Traidor ka sa angkan ng shaman. At sinaktan mo ang ating mga tao. Sa ngalan ko, binabawi ko ang iyong katayuan bilang tagapamahala. Ang iyong mga inapo ay mapuputol sa banal na kapangyarihan magpakailanman. Ang babaeng ito, kaya niyang makipag-ugnayan sa mga kapangyarihan ng ibang mga daigdig. Ikaw, sino ka ba talaga? Ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan. Pulsunadang taksil ng aming angkan. Hindi ka karapat-dapat malaman. Nawala na ang pamana ng shaman. Paano ito posible na mayroon ka pa ring ganitong kapangyarihan? Sino ka talaga? Ang mga taong nakakapag-ugnay sa ibang mga daigdig at nakakakuha ng espiritual na esensya, ang ganoong klase ng tao, ay palaging naging Ginoong Kael. Hindi siya dapat pabayaang mabuhay. Patayin mo siya ngayon din. Ang lakas ng kanyang presensya. Sa kanyang mga mata, ang lahat ay parang mga langgam lamang. Hindi siya ordinaryong tao. Aking pagkakamali, isang malaking pagkakamali. Kami ay walang masamang intensyon. Ginoong Kael, ano ang ginagawa mo? Gago ka. Ang isang taong may kanyang kalibre at dignidad. Paano mo siya nag-ahas na bastiusin? Pero, Ang mga materyales para sa aplikasyon ng pamana at ang aming relasyon sa Cultural Alliance. Ako ang nagtatag ng lahat ng iyan. Nawalan ka na ng ulo at ng kapangyarihan mo. Wala kang kwenta. Sa aming bansang wapo. Wala ka ng silbi. Magandang binibini. Nakagambala kami sa inyo. Kung wala ng iba. Kami ay aalis na. Tigil. Magandang binibini. Ano pa ang inyong ipag-uutos? Isama mo siya. Ayon sa inyong kagustuhan. Hindi sila ganap na nilipol, ngunit hindi rin sila pinakawalan ng basta-basta. Ganyan, ang dignidad ng aming banal na guro. Hindi natin sila pwedeng hayaan lang na umalis. Tumabi ka. Sa ngayon, ang prioridad ay pigilan ang wako na gawin ang kanilang deklarasyon ng pamana. Dapat nating bawiin ang aming pamana ng shaman. Binibini, ang galing-galing mo. Pakiusap, iligtas mo ang aming pamana ng shaman. Binibini. Ang galing ng iyong sining ng shaman. Maaari ba akong... Binibini. Ang galing mo. Talagang kahanga-hanga. Hayaan mo kaming sumunod sa iyo mula ngayon. Binibini, napakagaling ng aking kakayahan sa medisina. Maaari akong maging malaking tulong sa iyo. Ako ang nauna rito. Hindi ka panipaniwala. Bilang isang tagapamahala ng drum. Kailangan ko pa palang makipagkumpetensya para maging apprentice sa ilalim ng isang batang babae. Ikaw, bata. Wala kang malay. Ano ang tungkol sa akin? Ano ang tungkol sa Ako rin ay kahanga-hanga. kahanga-hanga? Paano mo makukumpara sa kanya? Kung matututo ka, kahit isang trick mula sa kanya, iyon ay isang biyaya. Ang binibini ay napakahusay.
Kung maaari siyang tulungan kami, ipasa ang mga tradisyon ng shamanismo, maaari pa tayong magkaroon ng pagkakataon. Pero Abel at ang kanyang grupo ay matagumpay na sa aplikasyon ng pamana. Ito ay iaanunsyo sa kalahating buwan. Ngayon na wala rin natin ang lock tagapamahala, hindi na natin maipon ang 6 tagapamahala. At ang mga lihim na sining ng shamanismo ay hindi ipinapamahagi sa mga dayuhan. Ang binibini ay malamang, hindi magturo sa atin. Halika rito. Ano ang pangalan mo? Ako ay Lucian. Nais kong mamana ang sining ng shamanismo at ipamahagi ang kanyang kadakilaan. Magandang pangalan iyan. May regalo ako para sa iyo. Simula ngayon, ikaw ang bagong lock tagapamahala. Siya talaga. Ang binibini ay talagang naglipat ng marka ng totem ng tagapamahala ng Lock kay Lucian. Paano nangyari iyon? Ano ang imposible doon? Lucian, naumaling siya sa kulturang shaman mula nung bata siya. Nagpraktis siya ng mga hakbang ng sayaw. At siya ang pinakamasigasig. Ang pagpasa nito sa kanya ay ganap na makatarungan. Pero ang 6 na tagapamahala ay palaging ipinapasa sa mga henerasyon. Hindi pa natin narinig ang sinuman na nagtanggal ng pagkatao ng isang tao at ibinigay ito sa iba. Para magkaroon ng ganung kapangyarihan, mayroon lamang isang tao sa mundo. Ibig mong sabihin ang banal na guro ng shaman. Ang binibini noong panahon. Ama, nalilito ka. Ang binibini ay nawawala na ng 10 taon. Paano siya biglang magpakita dito? Hindi mo naiintindihan. Nakumbinsi ako na ang binibini ay buhay pa. Guro, talagang nalilito ka kahit na natalo ng babae ang Abel. Paano siya makakapantay sa likas na talento ng binibini? Kung mahahanap natin ang binibini, hindi na tayo mag-aalala sa aplikasyon ng pamana. Hindi. Alam mo ba kung bakit? Ang 6 na tagapamahala ay makakapagiging tagapamahala. Ang 6 na tagapamahala ay orihinal na, pinili ng banal na guro mismo. Pagkatapos, sa bawat henerasyon ng tagapamahala, ay pipili ng pinakamahusay na supling bilang bagong tagapamahala. Hindi lahat ay makakapag maging tagapamahala. Tanging ang mga kinilala ng banal na guro ay makakapag maging tagapamahala. Guro, ano ang ibig mong sabihin? Ang binibini. Sa mundong ito, siya lamang ang makakagawa. Ang babae ba talaga ay ang isa na nagmana ng posisyon ng banal na guro noong nakaraang mga taon? Banal na guro. Banal na guro. Lucian, anong sinabi mo? Siya. Siya ang banal na guro. Ang binibining ito kaya ang tunay na nawawala ng 10 taon. Hindi ito kapanipaniwala. Ang ating banal na guro ay talagang isang shaman na isang beses sa 1,000 taon na nagsasanay ng parehong liwanag at dilim na sining. Paano ito nangyari? Lolo Go, hindi mo na ba talaga ako nakikilala? Ikaw nga ba talaga? Pagpalain ng langit ang ating angkan ng shaman. Bumalik na ang aking mahal na ginang. Ang ating banal na guro ay bumalik na. Bilisan nyo. Samahan nyo akong magbigay-pugay sa banal na guro. Magbigay-pugay sa banal na guro. Si Lucian, ang tagapamahala ng Lock, ay nagbibigay-pugay sa banal na guro. Si Gideon, ang tagapamahala ng drum, ay nagbibigay pugay sa banal na guro. Si Iris, ang tagapamahala ng medical, ay nagbibigay pugay sa banal na guro. Si Avis, ang tagapamahala ng bird, ay nagbibigay pugay sa banal na guro. Si Zephyr, ang tagapamahala ng wine, ay nagbibigay pugay sa banal na guro. Kami ay nagbibigay pugay sa banal na guro.
Tumayo, lahat. Salamat, banal na guro. Sa pagdating mo, banal na guro, hindi kami hahayaan, ang wako, magnakaw ng aming kulturang siyamanik. Ang komperensya ng pagpapalitan ng kulturang siyamanek. Kasama ko kayong lahat. Ako ang magiging suporta ninyong lahat. Sa ritual na labanan. May tiwala kami sa iyo, banal na guro. Mananaig ang banal na guro. Nananampalataya kami sa iyo, banal na guro. Mananaig ang banal na guro. Kahit na, Ang 6 na tagapamahala ay narito na. Pero ang tagapamahala ng apoy ay hindi makikipag-ugnayan sa amin. Ah. Ang ibig mong sabihin ay Fia, ang tagapamahala ng apoy. Ang ugali niya ay kilala sa pagiging mainit, pero ang talento niya ay itinuturing din na pinakamahusay sa aming grupo. Minsan ipinagmalaki niya na ang talento niya. Mas mataas pa sa iyo, banal na guro. Ah, iyon ay noong. Hindi pa kami alam ang tama. Ngayong nakita ka namin, banal na guro, alam na namin. Ano talaga ang tunay na talento? Ay, Tama. Dati, ganito rin ang iniisip ko. Pero simula nung nakilala ko kayo, banal na guro. Ikaw ang pinakahinahangaan ko. tama, Ako rin. ang mga titulo ay walang halaga sa akin. Wala akong pakialam. Ang Fia na lagi ninyong binabanggit. Ako ay interesado talaga sa kanya. Kung ganun, hayaan mo akong dalhin ka para makilala siya. Natakot ako sa'yo. Galing lang ako sa pagsasanay sa banal na lupain. Naramdaman ko ang presensya ng tagapamahala ng law na nawala at pagkatapos ay muling nagpakita. Akala ko may malaking sakuna na nangyari sa angkan. Fia. Tinalikuran ni Abel ang ating mga tao. Tinanggal siya sa titulo ng tagapamahala. Tinanggal? Gideon, bilang batang Ginoo, sa harap ng lahat, paano ka napakasunod-sunuran? Anong klaseng halimbawa yan? Fia, tumahimik ka. Binibini Clara, ang tunay na banal na guro ng aming mga shaman ng Sia. Siya rin ang malaking benefactor ng ritual hall. Banal na guro. Nawala siya ng 10 taon, biglang nagpakita, at tinatawag mo siyang banal na guro. Sa tingin ko nasanay, ang utak mo naging mush. Habang ang wako ay nagbabantay sa atin. Sa halip na pag-isipan, paano labanan ang kalaban? Nandito ka naglalaro, alila sa isang tao. Katawa-tawa. Fia, ang banal na guro, nandito para tulungan tayo labanan ang wako. Siya lang. At ipinagtatanggol mo pa siya. Hindi ko alam anong klaseng spell. Inihagis niya sa'yo. Hindi ko pinapansin kung ikaw ang banal na guro o hindi. Kung gusto mo ako sumunod, kailangan mong patunayan ang halaga mo. Magulong espiritual na apoy. Isang senyales ng pagpilit sa pagbabago. Naramdaman mo ang problema sa angkan. Nanganganib na masaktan ang sarili, at nagmadaling bumalik. Ikaw ay isang taong tapat. Ang hamon ng wako. Ang aplikasyon ng pamana para sa assembly ng Abril. Ngayong ako'y bumalik. Ako'y magiging leader sa tagumpay. Tagumpay? Ikaw lang. Ang banal na guro na mukhang mas bata pa sa akin. Ako, Fia, naniniwala na ang lakas ko. Isa sa mga pinakamahusay sa ating henerasyon. Kung may dapat mamuno sa angkan ng shaman, dapat ako. Tanggapin mo ito. Tingnan natin ang meron mo. Ay nako. Ang kapangyarihan ng espiritu ng apoy ni Fia, napakamalakas at mabagsik. Kahit na ang mga pamamaraan ng banal na guro, hindi maabot ang linya ng tagapamahala ng apoy, ang pinakamalupit at mabagsik. Sana hindi niya masaktan ang banal na guro. Fia, kung gusto mong hamon ang banal na guro, kailangan mong daanan ako muna. May tibay ka na. Nakalimutan mo na ba noong bata ka pa? Sino ba ang nanakit sa iyo? Hanggang sa tumakbo ka sa buong bakuran? Umalis ka sa harap ko. Nagbago na ang panahon. Fia, patawarin mo ako. Ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa wakas ay nagmumukha ka ng tulad ng isang batang Ginoo. Kung gayon, hindi rin ako magpapigil. Ay nako, hindi. Ang mga sugat na nakuha ko sa pakikipaglaban kina Abel at ang kanyang mga tauhan kahapon, ay hindi pa gumagaling. Iyan lang ba ang kaya mo? At gusto mo pang protektahan ang iba? Umurong ka.
Lumaban siya ng buong lakas kahapon, at naubos ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Hindi niya kasalanan iyon. Kunin mo ang iyong pamalo. Banal na guro. Ang aking espiritual na kapangyarihan ay naubos na, at hindi ko na maaaring buhayin ang spirit channeling drum. Sa pagkakataong ito, hindi mo hinihingi ang spirit channeling drum para sa tugon nito. Kundi nag-aalay ka ng iyong panalangin sa mga kataas-taasang Diyos. Hinihiling ang kanilang kasagutan. Ang mga Diyos. Matagal nang umalis ang mga Diyos sa mundong ito. Kaya paano sila makakatugon sa atin? Ang pananampalataya ay walang hanggan. Ang pamana ay nananatiling buhay. Subukan mo. O mga Diyos! Ako ang iyong pinakamadasalin na tagasunod sa makamundong daigdig na ito. Nauuhaw ako sa iyong tingin. At hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Ano? Tumugon talaga ang mga espiritu. Itong ilaw. Ang kapangyarihan bang ito na ipinagkaloob sa akin ng banal na guro? Akala mo tapos na ito. Tanggapin mo ang huling galaw ko. Fia, huwag. Sunugin ang puso, maging dragon. Sunugin ang puso, maging dragon. Ito ang pinakamapanganib na galaw ng linya ng tagapamahala ng espiritu ng apoy. Maisasagawa lamang ito kapag ang kontrol sa mga espiritu ng apoy ay umabot sa rurok, saka pa lang ito magagawa. Hindi mo ito galaw may block. Ang kalaban ko ay siya. Banal na guro. May talino ka nga. Ngunit nagkataon. Sanay din ako sa apoy. Ano, banal na guro, plano mo bang gumamit ng apoy para harapin siya? Sa larangan ng apoy, mayroon bang makakahigit sa tagapamahala ng apoy? Ngunit si Fia ay may katawan ng isang espiritu ng apoy. Kinikilala ng mga espiritu ng apoy ang banal na guro bilang kanilang Panginoon. Sa madaling salita, ang kontrol sa apoy ng banal na guro ay higit pa sa kay tagapamahala ng apoy. Paano ito nangyari? Ang apoy ko. Paano ito? Ngayon, kumbinsido ka na. Nagkaroon ba ako ng pagbaliktad? Fia, muntik ka nang magkaroon ng pagbaliktad. Kung ang banal na guro ay sandali pang nahuli, nasunog na sana ang mga meridian ng puso mo. Ang dragon ng apoy ko. Bakit hindi ito nakinig sa akin? Gumamit ka ng panlabas na kasangkapan para tawagin ang dragon ng apoy na iyon. Hindi ito ipinanganak mula sa tunay na apoy mula sa puso. Ang kapangyarihan mo ay ipinagkaloob ng banal na guro sa simula pa lang. Kaya ngayon, Natagpuan na nito ang tunay nitong Panginoon. Nadaig ako ng aking inggit at nalasing ako sa kapangyarihan. Nagpapasalamat ako ng lubos, banal na guro, sa pagpapatawad sa aking nakaraan at sa pagligtas sa aking buhay. Ako si Fia, ang tagapamahala ng apoy, nangangakong susunod sa iyo at tutulong sa pagpapanumbalik ng mga linya ng enerhiya ng Xia. Tumayo ka, ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ay mauunawaan mo rin sa paglipas ng panahon. Magaling, ang 6 na tagapamahala ng ating angkan ay lubos ng nagkakaisa. Lologo, nagpadala lang ng mensahe ang alyansa ng kultura. Para sa unang ritual na labanan bukas, ang tiyak na nilalaman at mga patakaran ay naipinal na. Profesor Ye, ano ang magiging? Unang hamon natin, ang unang gawain, ang tunog ng banal na tambol, ang layunin, ay gisingin ng 100 taon ng tahimik na tambol ng bundok, patahimikin itong muli.
at magdulot ng isang makalangit na pangyayari para manalo. Ang tahimik na tambol ng bundok. Paano napili iyon ng alyansa? Ang tambol na iyon ay nasira ng puot ng 1,000,000 nasawi sa digmaan at ang pagguho ng nakamamatay na katahimikan. Ang kalikasan nito ay lubhangin at ayaw nitong makipag-usap sa mga buhay. Iyon ay naglalagay sa atin sa isang napakasamang kalagayan. Ang mga mangkukulam ng wako ay mga eksperto sa lahi ng madilim na shaman. Ang kanilang pangunahing pamamaraan ay ang paggapos ng mga kaluluwa at pagpapalayas ng mga espiritu. Ang hamong ito ay isang hatol na kamatayan. Para sa atin, Minsan ay ginamit ko ang aking espiritual na pandama upang subukan ang tambol na iyon. Hindi mabilang na alon ng marahas na enerhiya, ay muntik ng punitin ang aking espiritual na kamalayan. Huwag kang mag-alala, ang aking banal na pamalo ng kulog ay lubhangyang sa kalikasan. Maaari itong makipagtagisan sa enerhiya ng puot ng tambol. Banal na guro. Para sa ritual na labanan bukas, ano ang plano mo? Para sa labanan bukas, panatilihin mo lang ang iyong karaniwang pag-iisip. Maligayang pagdating sa lahat. Sabay nating panoorin ang paligsahan sa kwalifikasyon ng pamana ng shamanismo. Ang hamon sa round na ito, ang paggising sa Silent Mountain Drum na tahimik sa loob ng 100 taon. Ayon sa draw, ang una, ang kinatawan ng wako. Ginoong Kale. Narinig ko na ang drum na ito ay hindi tumutunog. Talagang patay na ito. Ang Ginoong Kale ay hindi mapipigilan. Hayaan ng mga bumpens ng siya na makita ang tunay na kapangyarihan. Hukom, tingnan, ang matagal na napabayaang sagradong artifact. Ay, sa aking mga kamay. Tutunog muli. Ang mangkukulam mula sa wako, talagang kahanga-hanga siya. Ang pamalo sa kanyang kamay, malinaw na hindi ito ordinaryong mortal object. Ang masamang enerhiya ay napakalakas. Ang pamalo ay off, may problema sa ito, ang pamalo. Ito ay isang pamalo ng kaluluwa. Isang pamalo Ito ay na isang nagbubuklod vicious ng weapon na kaluluwa. gawa sa maraming galit na kaluluwa. Lubhang mapanganib. ang ganitong vicious At weapon napunta sa kamay ni Kale. Sino ang nasa likod niya? Ako ay nag-aalay ng kaluluwa. Sundin ang aking utos. Tumunog. Hindi ito tumunog. Ang Ginoong Kale, siya ay nabigo. Hindi dapat mangyari yon. Ginoong Kale ay binigyan ng piraso ng espiritual na sandata ng banal na guro. Paano siya nabigo kahit na gumawa ng tunog ng drum? Sa aking dugo ng puso. Ako ay nagpaputol ng shackles. Banal na guro, tulungan mo ako. Ang aking espiritual na kapangyarihan, paano ito nag-resonate sa pamalo ni Kale? Ang aking childhood pendant. Tumunog ito. Ang 100 taong tahimik na tambol. Tumunog nga ito. Itoon ang iyong isip. Gabayan ng espiritu pabalik sa puso. Maghiwa-hiwalay. Banal na guro, salamat. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Gumawa sa loob ng iyong kakayahan. Ito ang kapangyarihan ng isang mangkukulam ng wako. Ang aplikasyon para sa pamana ay sa amin. Tumunog nga ang tambol na ito. At ang tunog ay nakakasama ng pakiramdam. Hindi ito parang tunog ng tambol. Parang ang hagulgol ng isang naghihiganting espiritu. Ang tunog na ito ay nakakakilabot. Pwede kaya, ito kaya ang Ligaw na kapangyarihan ng sinaunang shaman. Kulang pa. Kulang pa ito. Gising. At umungal para sa akin. Mga gwardya, bilasan nyo, pigilan nyo. Ano ba ito? Malas. Ang galit na enerhiya ng mga nalaglag na mandirigma sa loob ng tambol ay pinilit gisingin ni Kale at wala na ito sa kontrol. huwag kang pumunta. Hindi mo kayang labanan iyan.
Kanina lang, ang paningin ko ay naglabo, parang nakita ko. Isang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Isang tanda mula sa langit, Professor Ye. Mga kasamang hurado. Ang tambol ay tumunog na. Ang mga ulap ay umaalingaw ng malungkot na pag-iyak. Ang lumalabas sa tambol ay hindi espiritu, pero purong kasamaan. Ang mga ibon ay nagsasabi rin na may tao na pumasok sa mga hanay ng siya at nagnakaw ng bagay. Ngayon, ikaw ang susunod. Kung natatakot ka, maaari kang sumuko ngayon na. Ang kinatawan ng siya. Magpadala ng tao sa entablado. Mga masamang espiritu at baluktot na sining. Iyan lang ba ang lahat? At naglakas loob kang magpakayabang? Panoorin mo ako gamit ang pamana ng Thunderclap Divine Drum. At tumunog ng nakakagulat na pagsabog. Nasaan ang pamalo ko? Batang Ginoo, tumigil sa pagbibiro. Ang Thunderclap Divine Drum mo, hindi ba ito palaging? Kale, ito ba ang ginawa mo? Batang Ginoo, maaari kang maging pabaya sa kinain mo. Pero hindi sa mga salita mo. Bilang tagapamahala ng tambol, hindi mo man lang maalaga sa sarili mong banal na artifact, ikaw. Wala kang karapatan. Ang karapatan, hindi natutukoy ng isang spiritual artifact. Ikaw. Hindi ka karapat-dapat na makipagkompetensya. Ang mga kwalifikasyon ay hindi natutukoy ng isang espiritual na kasangkapan lamang. Kung walang pamalo, ang mga kakayahan ng Batang Ginoo ay ganap na walang silbi. Ito ay tahasang pang-aapi. Ang oras ay nauubos. Kung hindi ka makakapagkompetensya, ito ay ituturing na pagpapatalo. Ang mga ibon sa mga puno ay nagsasabi na may isang taong nakasuot ng itim na, ginamit ang sining ng ilusyon, nagbago sa iyong kaso, nagnakaw ng isang bagay, at tumakas sa ibabaw ng pader. Siya ay may amoy pa ng sandalwood. Ang ninakaw niya ay isang piraso lamang ng kahoy. Hindi iyon ang kakayahan mo. Pero, nawala ko ang banal na pamalo ng kulog. Hindi ko maipadaan ang espiritual na enerhiya ng mundo. Paano ko mapapatunog ang tambol na iyon? Sino ang nagsasabi na kailangan mo ng pamalo upang aipadaan ang espiritual na enerhiya ng mundo? Ano? Ang pamalo ay isang kasangkapan lamang. Ang puso ang nag-uugnay sa espiritu. Ang resonating drum na ito ay ginawa noong ako ay nagsisimula lamang mag-aral. Ngayon, ito ay para sa iyo. Naiintindihan ko. Profesor, ako ay tatanggap sa hamon. Gets ko. Profesor Ye, ako na ang bahala. Mabuti. Ang Batang Ginoo ay hindi man lang gumagamit ng tamang pamalo. Isang maliit na tambol lamang. Nagmamakaawa lang siyang mapahiya. Ang shaman ng siya ay bumagsak na ganito kababa. Wala man silang tamang pamalo. Batang Ginoo Gideon, naglalaro pa rin ng laruan na tambol. Nagiinit ba siya? Alam niyang hindi siya kalaban. Gumagawa lang ng ingay doon sa taas. Sumuko ka na lang. Nakakakahiya ito. Shaman ng siya, paano nila itinuturing ng basta-basta ang kompetisyon? Iminumungkahi ko, tawagin natin ito ngayon na. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Ano ang nagmamadali? Hindi pa tapos ang oras. Gaya ng inaasahan ko, hindi ito gumagana. Ano ito? Ang ganda ng tunog ng tambol na ito. Pakiramdam ng puso ko ay parang nadadala ng ilang ritmo. Imposible yan. Wala siyang instrumentong espiritual. Paano yun posible? Ginoo, lahat ng nilalang ay tumutugon sa pagtambol. Natatakot ako na ang drum na nagbabantay sa bundok ay magyay gising din.
Anong umatake sa akin? Kale. Ikaw pala, ikaw ang nasa likod nito. Nasa ibaba si Kael. Gumagamit siya ng pangkukulam ng dugo ng puso upang atakihin ang isip ng Batang Ginoo. Ang Batang Ginoo ay walang espiritual na proteksyon. Maaari siyang lamunin ng buhay. Ang kanyang kaluluwa ay haharap sa nakamamatay na dago. Huminga. Damhin ang espiritual na enerhiya ng mundo. Wow! Parang mga ibon na umiikot sa kalangitan. Lahat ng nilalang ay tumutugon. Ito ay isang banal na pagpapakita. Matapos ang pag-aaral, bagaman ang kinatawan ng Wako. Ang unang tumugtog ng tambol na tagapagbantay ng bundok. Ang kinatawan ng Siya. Hindi lamang nagising ang banal na tambol. Naibalik ang kaayusan. Dinalisay ang pinagmulan nito. At nagsagawa ng isang tunay na himala. Ang nagwagi sa labanang ito ay Siya, ang bulwagan ng ritual ng mga ninuno. Ang taong ito ay napakasama, ngunit pamilyar. Ang taong ito ay napakamasama, pero napakapamilyar. Huwag mong isipin na ang pagkatalo ko ay nangangahulugang natalo ang Wako. Matigas ang ulo. Ang Siya ang tunay na pinagmulan ng shamanism. Ang liblib na daanan sa bundok ay kung saan ang espiritual na enerhiya ng mga shamans natin ay muling nabubuhay. Traidor. Paano mo nagawang magsalita ng ganoong kalokohan? Siya, paano ito makakapantay sa ating Wako? Anong pinagmulan ng shamanism? Kayo ang mga nag-agaw ng lahat mula sa Wako. Kung may lakas ng loob ka, magkaroon tayo ng isa pang laban. Magkaroon tayo ng isa pang laban. Isang walang kwentang tao tulad mo. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na humiling ng isa pang laban mula sa Siya? Ano, natatakot ka? Kung gayon, maglaban tayo gamit ang batas ng kalikasan. Ang sino mang makakapag-anyaya ng hangin, apoy, kulog, at kidlat, ay mananalo. Sige, gagawin namin iyon. Banal na guro. Ang hangin, ulan, kulog, at kidlat ay ang batas ng kalikasan. Kung ipipilit natin ang pag-anyaya sa kanila, maaari itong magdulot ng kapahamakan. Kung natatakot ka, aminin ang pagkatalo ngayon. Maaari naming pati naiwan ang mga katawan ninyo ng buo. Maghihintay kami. Isipin ninyong maswerte kayo. Ha ha ha. Profesor Ye, pumunta ka ulit bukas. Ang mga shaman ng Siya ay muling makakakita ng liwanag ng araw. Ang mga shaman ng Siya namin ay umaasa pa sa suporta mo, Profesor Ye. Ingat ka. Babaylan ng Siya, umaasa pa rin sa iyo, Profesor Ye. At inaasahan naming mag-ingat ka. Tungkol sa kompetisyon ngayon, nagkulang ako sa aking tungkulin. Pero sa kompetisyon bukas, siguradong guguho sila. Sa pagkakataong ito, binibigyan lang kita ng aral. Kung matapang kang matalo ulit bukas, hindi mo ako dapat sisihin kung ako ay magiging malupit. Opo. Pero, ngayon, nakita ko si Clara. Hindi siya ordinaryo. Matindi ang hinala ko. Siya ang banal na guro. Ano? Gaano ka sigurado? Mas mabuting mapatay ng mali, kaysa hayaan siyang makatakas. Isa pa,
Sa angkan ng shaman ng Xia, magtanim ng mas marami sa ating mga tao. Nauunawaan. Ito ang 4 na pinakamahusay na guro ng Wako. Kayong mga taga-Siya, sinong ipapadala ninyo para lumaban? Siya ulit? Wala na bang tao ang shaman ng Siya? Kalokohan. Kami, ang shaman ng Siya, pinahahalagahan ng pagkakaisa ng langit at sangkatauhan. Isang bantay tulad mo mula sa Wako. Paano ka mananalo? Huwag mong sayangin ang iyong salita sa kanya. Sige. Kaya ipapakita ko sa kanya ang lakas ng aming 4 na pinakamahusay na guro. Ano-anong iyon? Apoy ng bundok iyon. Hindi mukhang ganon. Tingnan mo iyon. Ang mga apoy ay asul, mukhang apoy sa lupa. Kung ang isang apoy ligaw ay ganito kalakas, ang shaman ng Siya ay siguradong matatalo. Isang apoy lagaw lang, ganito kalakas. Talagang matatalo ang shaman ng Siya. Yan ang tinatawag nating lahat ng bagay ay magkakaugnay. Ang inyong shaman ng Siya, kahit na may mahabang kasaysayan, ang mga misteryo nito ay lampas sa inyong pangunawa. Lahat ng bagay ay magkakaugnay at magkasalungat. Hangin, apoy, kulog, at kidlat. Pinapalakas nila ang isa't isa. Tingnan mo, talagang matatalo si Gideon. Oo. Ang tagal na masyado. At hindi pa rin lalaban si Gideon? Lalong lumalakas ang apoy. Sana hindi tayo abutin. Tandaan mo ito. Sumanib sa lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa, pangalagaan ang muling pagsilang ng kalikasan. Umalis ka na. Mga ulap ang nagtatakip sa malalim na kabundukan kung saan bihira ang mga naglalakbay. Sa sinaunang mga kuweba, katotohanan ang hinahanap sa gitna ng malamig na gabi. Malinaw na bukal ang yumiyakap sa bisitang kalahating immortal. Nagpapahayag ng katotohanan ng umuusok na insenso. Hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Tagapagmana ng tagapamahala ng tambol. Nag-aanyaya siya ng Diyos. Ang kasamaan ay hindi magwawagi sa kabutihan. Tagapagmana ng tagapamahala ng tambol. Tawagin ng Diyos. Posible ba? Nagtagumpay ba ako? Posible ba? Shaman ng Siya. Masisira sa akin? Ano ang ginagawa mo dito? Ang ritual na labanan ay bukas. Kinakabahan ako. Paano kung hindi ko? Matatawag ang hangin, ulan, bagyo, at kidlat. Ano ang dapat kong gawin? Ang aming sinaunang Siya, na may 5,000 taon ng tradisyon ng shaman, ay natural na tatanggap ng proteksyon ng mga Diyos sa langit. Ano ang kinakatakutan mo? Ay, natatakot lang ako, okay? Maliban kung hindi ka descendant ng Siya. Hindi mo tatanggap ang proteksyon ng mga Diyos sa langit. Paano naman mangyari yon? Tandaan mo ito. Ang mga Diyos ng Siya ay lahat ipinanganak mula sa matuwid na enerhiya. Ang kasamaan ay hindi magwawagi sa kabutihan. Dakilang espiritu, pakinggan ang aking mga salita. Sa 5,000 taon, ang Siya ay nanatili. Ngayon ako ay nasa problema. Tulungan mo akong malampasan ang pagsubok na ito. Ang Siya ay natalo. Hindi ba dapat may hatol na ngayon? Dakilang espiritu, dinggin mo ang aking panalangin.
Ang kasaysayan ng Siya ay sumasakop sa 5,000 taon. Ngayon, nakatayo ako sa bingit ng kapahamakan. Bigyan mo ako ng lakas upang malampasan ang pagsubok na ito. Natalo na ang Siya. Oras na para sa hatol, hindi ba? Profesor Ye. Ang tagal ko nang naghihintay. Nagpapanggap lang ang batang ito. Hindi kayo mga sore loser, di ba? Banal na guro. Taos puso kong hangad na protektahan ang Xia. Kung hindi ko mapoprotektahan ang mga shaman ng Siya, anong mukha pa ang maiiwan sa akin upang harapin ang ating mga ninuno? Malinis ang puso ni Profesor Ye. Ngunit kami, ang mga shaman ng Siya, ay hindi kailanman magbibigo sa inyo. Paano ito? Paano ito nangyari? Ito ay hindi ritual na labanan. Ito ay pagpatay. Eksakto. Dapat kayong sumuko ngayon. Mas mabuti kaysa mamatay. May magligtas sa kanya. Ngayon, kung gusto ng batang itong mamatay, bibigyan natin siya. Ha 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 ha. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Kahit na maging abo, talo ka pa rin. Sumanib sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit at lupa. Ibalik ang lahat ng bagay sa bagong buhay. Basag. Kami, ang mga shaman ng Siya, ay laging nag-aalaga ng bagong buhay. Hindi naghahanap na sirain ang langit at lupa. Ang inyong mga paraan ng wako ay hindi kailanman makakapantay sa Siya. Ang mga shaman ng Siya ay laging nag-aalaga ng bagong buhay. Hindi sumisira sa kalikasan. Ang mga tao ng wako hindi kailanman makakapantay sa Siya. Mga kagalang-galang na hukom. 2 round na ang natapos. Ang resulta, maaari na bang hatulan? Matapos ang aming pagpapasya sa natural na labanan, ang Siya ay nagpakita ng malalim at dalisay na espiritual na paglilinang at ang daan ng balanse. Kaya, aming hatol, sandali. Ang unang 2 round ay mga warm-up games lang namin. Paano sila mabibilang? Ang susunod ay kung saan magsisimula ang tunay na labanan. Ang mga tuntunin ng labanan ay naitakda. Best of 3. Iyon ang tuntunin. Ang pakikipag-ugnayan sa sinaunang Diyos ay ang pinakamataas na sining. Paano makapagpapasya ang best of 3 match? Sa lahat, nanalo sila sa unang 2 round. Iyon ay swerte lang. Ang susunod na round ay tungkol sa pinakamataas na kapangyarihan ng shaman. Ang labanan ng banal na pagbaba. Iyon ang tunay na pagsubok. Ano? Natatakot ka? Ano ang gagawin natin ngayon? Eksakto. Ang labanan ng banal na pagbaba ay ang tunay na nagpapahintulot sa isa upang paalisin ang kasamaan at iwasan ang sakuna. Iyon ang tunay na kahulugan ng kulturang shamanic. Ang labanan ng banal na pagbaba ay nangangailangan ng 6 na tagapamahala na magtulungan. Ang mga kinatawan ng Xia ay Ang mga kakapagtipon lang sa dulang ground. Ano ang dapat naming gawin ngayon? Kung hindi kayo matapang tanggapin ang hamon, aminin na ang kapangyarihan ng shaman ay sa amin, ang mga wako. Nanloloko lang kayo. Dahil gusto ng mga magnanakaw makita ang tunay na kakayahan namin. Kami, bilang mga host, ay dapat sumunod. Ang 3 round. Tinatanggap namin. Parang ang mga taga-Siya, talagang wala na kayong talento. Nagpapadala pa kayo ng babae para lumaban. Bakit hindi na lang kayo umamin ng pagkatalo at aminin na ang shamanismo? Nagmula sa wako, Madami na kayong talo. At nagpapatuloy pa kayong magyabang. tigilan ang kahambugan. Tama na ang kahambugan mo. Maghintay lang hanggang manalo kami. Papaluan ko kayo at magmakaawa. Tahimik. Isang grupo ng mga payaso. At iniisip mo na makakapanalo ka sa duel ng pagbaba ng Diyos. Kaawa-awa. Ang pagyayabang mo ay hindi magtatagal. Makikita natin kung sino ang mas mahusay sa entablado. Profesor Ye, magsimula tayo. Lahat. Ngayon ay masasaksihan ninyong lahat ang tunay na kulturang shamanic. Inaanyayahan ko ngayon ang mga team mula sa Siya at Wako sa entablado para sa kanilang mga pagtatanghal. Ang bansa na ang pagtatanghal ng shaman ay mas kamangha-mangha. Ay mag-aangkin ng kulturang shamanic bilang sarili. Kung gayon, mauna kami. Bahala ka. Sa ganitong kaso,
Hayaan ng Wako na mauna sa pagtatanghal. Ang sayaw nila ay mukhang pamilyar. Mukhang ang mga hakbang na nagtuturo ng espiritu natin. Paano niya nagawa na itanghal ang sayaw na iyon? Sa ritual ng apoy, isang maling hakbang. At ang espiritu niya ay mapipinsala. Ay, ang Divine Descent Duel na ito ay talagang kamangha-mangha. Siguradong kukunin nila ang round na ito. Oo, Ang pinagsama-samang koponan ng Xia. wala silang pagkakataon. Paano kayang ginagawa ni Kale? Ang mga hakbang na nagtuturo ng espiritu ng ganap na perpekto? Imposible yan. Gaya ng inaasahan ko, mga baguhan talaga. Gumagawa ng ganitong sayaw. At ipinangalandakan mo pa itong kulturang shamanep. Sandali. Bawat galaw nila, hindi lang masyadong mabilis ng kalahating beat, kulang pa sa pinakamahalagang galaw. Ang pag-ikot. Eksakto. Ang mga galaw ng mga hakbang na nagtuturo ng espiritu ay talagang mahigpit, isang maling galaw. At ito ay pagsuway sa kalangitan na nagdudulot ng pagbaliktad at nagdadala ng kapahamakan. Paano kayang nagkamali si Kale sa mga galaw? Nagkukwento ka lang ng kalokohan. Darating na ito. Ano ang nangyayari? Ano ang problema sa apoy? Ano-anong nangyayari sa mundo? Ang mga fireball na ito, parang naghahanap ng mga target. Ang mga iyon ay apoy ligaw. Kinakain nila ang lakas ng buhay ng tao. Nagdurusa si Kale sa pagbaliktad. Alam lang nila ang anyo, hindi ang diwa. Tiyak na magdusi siya sa pagbaliktad. Kahit magdusa ako sa pagbaliktad, ano ang problema? Basta makukuha ko ang kulturang shamanic. Tatanggapin ko kahit ako'y mabuhay na sunog. Sige, oras na para lumabas tayo. Susunod ang team mula sa SIA para mag-perform sa stage. Ang mga galaw ng sayaw ay medyo katulad ng sawa ko. Posible. Naninakaw talaga ng SIA? Sinabi ko na, hindi dapat sila nasa stage. Ano ang pagmamadali? Manood lang. Tapos makikita natin sino ang mananalo. Espiritu ng hangin, pakinggan ang hiling ko. Dalhin ang pusong hiling sa langit. Espiritu ng apoy, hindihan ang pusong apoy ko. Liwanagan ng fog at painitin ang mahabang gabi. Ninuno ng stars, ina ng earth. Tingnan ang mga anak mo ng may habag. Mas mabigat ang pakiramdam ko. Oo. Ang sakit sa dibdib ko, parang gumaling ng malaki. Biyaya ng shaman. Lahat ng sakit ng mga follower ko ay mawala. Salamat, banal na guro. Hindi ito posible. Bawat nota ay perpektong tama. Bawat galaw ay perpektong ginawa. Hindi lang ito magic. Ito ay art. Kwento says na shamans ay ma-embody deities, dispelling evil. At praying for all living beings. Totoo nga. Ang aming mga shaman ng SIA. Sa wakas ay nakabalik na tayo sa ating nararapat. Ha ha ha. Ang kulturang shamaniko ng SIA ay ipinamana sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ang tunay na pamana ay naibalik na. Kayong mga daga ng Wako. Ano ang masasabi ninyo ngayon? Paano ito nangyari? Kahit kami sa Wako ay hindi pa nakarating sa antas na ito. Sa mga nakaraang taon, ninakaw ng Wako ang ating kulturang SIA. Ang kaligrafia at maging ang nakasulat na wika ng SIA, sinubukan ninyong nakawin. Ngayong ninanais ninyong nakawin ang sining ng shamanismo. Ang inyong landas ay baluktot. Kaya natural lamang na hindi ninyo matatanggap ang proteksyon nito. Tama yan. Ang shamanismo ay isang kulturang ipinamana sa pamamagitan ng ating pamana ng SIA.
Kayong mga payaso. Ay hangad lamang ang maaari ninyong nakawin. Sa huli, pagbabaliktad lamang ang haharapin ninyo. Ang tambol ng soberano. Karamihan sa mga tambol ng soberano na ginagamit ng mga shaman ay mga kopya lamang. Ngunit ang sa inyo ay tunay. Saan ninyo ito nakuha? Hindi karapat-dapat ang kaalamang iyan para sa inyo. Ha? Hindi lamang ikaw. Kahit ang nasa likuran mo, ay hindi rin karapat-dapat sa kaalamang iyan. Siya na naman. Gino. Gino. Ano nang pangalan mo, bata? May ritual na labanan sa labas. Ano nang ginagawa mo at nagtatakbo ka ng ganito? Ginoo, ako ay Ayan. Gusto nila ako gamitin bilang sakripisyo sa masamang sorcery nila. Halos hindi ako nakaligtas. Para matapos ang madilim na ritual nila. Halos hindi ako nakalayo. Simula noon, hinahabol nila ako. Ginoo, please, tulungan mo ako. Sige. Tumayo ka, bata. Safe ka sa akin. Hindi ako naniniwala na ang mga tagawa ko ay maglakas loob na hawakan ka. Salamat, Ginoo. Maraming salamat. Clara, hinayaan ko sadyang saktan mo ako para makuha ang tiwala ni Lolo Gu. Sa ganitong paraan, ang pagnanakaw ng pambansang kapalaran ng Xia ay magiging parang kumukuha ng candy sa bata. Hay! Kale, nagdurusahan ka ng pagbaliktad. Karapat-dapat lang sa'yo yan. Sa ganitong masamang puso, wala ka na. Ang karapatan makipag-usap sa mga Diyos. Ngayon, kinukuha ko na ang kapangyarihan mo. Hay! Kayong mga tagawa ko. Mayroon pa bang maglakas loob magsalita? Ito ang drum ng Sovereign. Ginawa ito ng Sovereign Emperor. Mula sa balat ng mythical Kui. Ngayon, ibinibigay ko ito sa'yo. Pagkatapos ng 3 round, ang mga shaman ng Xia ay durog na ang wako. Ang pinagmulan ng shaman ay bumalik na sa Xia. Napakagaling. Banal na guro kung hindi dahil sa inyo. Ang ating dakilang Xia ay nasa ilalim pa rin ng wako. Ngayong bumalik na ang pinagmulan ng shaman. Makakapagpahinga na rin ako. Profesor Ye, iningatan ninyo ang pamana ng shaman. Ang ating dakilang Xia ay pinagpala na may iskolar na tulad mo. At ito ay pagpapala para sa lahat ng shaman. Alam ko na, dahil nandito ang banal na guro. Talagang mananalo tayo. Kunin natin ang balitang ito. At sabihin agad kay Ama. Ama, nabawi na natin ang pinagmulan ng shaman. Ang mga pinakamalakas na mandirigma ng wako ay natalo na lahat. Totoo ba yan? Lahat ay dahil sa banal na guro. Hahaha. Para sa matandang lingkod na ito na masaksihan, ang kapangyarihan ng banal na guro muli, pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi. Ha. Clara, uminom ka ng tsaa. Sino ito? Oh, Ang batang ito ay tinatawag na Ayan. Nalason siya at hinabol hanggang dito. Naawa ako sa kanya, at pinanatili ko siya dito para gamutin. Clara, baka nandidiri ka sa pangit na mukha ni Ayan, at ayaw mong uminom ng tsaa. pa, sino itong maliit na impostor? Nang ahas na agawin ang atensyon ko. Clara, masakit. Masakit, dapat lang. Ang pinagmulan mo. At ang destinasyon mo. Alam mo ang mga ito. Nakilala ba niya ako? Banal na guro. Banal na guro, ang pag-uugali mo sa Ayan ay medyo maaaring mali ka tungkol sa kanya.
Sinabi ng tatay ko na siya ay isang mahirap na tao na hinahabol. May lason pa sa katawan niya. Mahirap, ang madilim na enerhiya sa palad niya ay kapareho ng pinagmulan ng mga pumatay sa ating angkan ng shaman. Kung hindi, napaglalangan ng disguise niya ang lologo. Sa tingin mo, makapapasok siya sa ritual hall ng buhay. Pero parang siya ay lubos na walang pinsala. Nag-init pa siya sa mainit na tubig, at ang ginawa niya lang ay umiyak dahil sa sakit. Ang lobo ay nagtatago ng mga pangil nito. Hindi para maging mahinahon. Para mas mahusay ang pag-atake. Suriin ang katawan niya. Para sa isang itim na bato na may engrave ng karakter para sa pangkukulam. Iyon ang token ng pagkakakilanlan ng mga madilim na shaman ng Wako. Ayan. Ang banal na guro ay medyo mahigpit kanina. Huwag mo itong isipin. Nag-aalala lang siya sa kaligtasan ng ritual hall. Dahil may mga taksil na dati. Alam kong ang banal na guro ay nagmamalasakit sa lahat. Pero ang pagkapaso ay talagang masakit. Ito ay sandalwood. Kamusta ang kamay mo? Akin ito. Ang banal na guro ay ang batong ito, na may karakter para sa pangkukulam. Pinuno ng estado. Matagal na tayong hindi nagkita. Clara, ano ang sinasabi mo? Anong pinuno ng estado? Hindi ko maintindihan. Huwag kang magkunwari. Galing ka sa angutang ng Wako. Ang taong noon ang nagkunwaring makipag-usap sa akin at nilaso ng aking alak ng guna lumalamo ng puso. Matandang hangal, hindi masama ang memorya mo. Kung hindi dahil sa'yo noon na nagtago sa kinaroroonan ng ang banal na guro ng shaman. Ang mga linya ng enerhiya ng Xia ay matagal na sana na akin. Inayaan mong lokohin kami. Ngayon, babayaran mo ito ng iyong dugo. Mag-aaway ka. Una, dapat mong lampasan ang kampana na kumokontrol sa kaluluwa ko. Naririnig mo, kapag ginutay-gutay ko ang kampanang ito. Ang mga kaluluwa nila ay maglaho magpakailanman. Makinig ka, Clara. Ang payo ko. Ibigay mo lang ang perlas ng kapalaran ng bansa. Gawin mo iyan at hindi lang buhay mo ang ililigtas ko. Pati papayagan ko rin sumama ka sa akin upang pamunuan ang mga mangkukulam ng Wako. Ang aking angkan ng shaman ng Xia ay nagbantay sa mga linya ng enerhiya ng Xia sa kahabaan ng mga salinlahi. Hindi kami nagpapakumbaba sa mga asong gubat na katulad mo. Akala mo ang kahabag-habag na kampana mo at ang apat na tagapamahala na kontrolado ay makakatalo sa akin. Mamatay ka nga. Magising ka ngayon. Ang tungkulin mo ay protektahan ang mga linya ng enerhiya ng Xia. Hindi tulungan ng isang malupit. Ang masamang espiritu ay nalinis. Mga walang kwentang tanga. Nalinis na ang masamang espiritu. Banal na guro. Ang lahi ng banal na guro ay maaaring mabuhay ng kasama ng mga linya ng enerhiya ng mundo, kusang bumabangon ang kanyang lahi. Wutang, may lakas ka bang sakta ng banal na guro? Pupugutan kita. Sawa na ako sa larong ito. Magkikita ulit tayo sa loob ng 3 araw. Hindi ka dapat kontrolado ng masamang pangkukulam. Napakatanga ko. Kontrolado ako ng masamang pangkukulam. Muntik na akong gumawa ng malaking pagkakamali. Ano ba talaga ang gusto niya? Ano pa ba? Para sa April Assembly sa loob ng 3 araw.
Buisit, nakatakas siya. Siyempre, para ito sa mangyayari sa loob ng 3 araw, ang pagtitipon ng Abril. Nakakalungkot naman na nakaligtas siya. Banal na guro, 3 araw na lang ang pagtitipon ng Abril. Ito ang taunang seremonya namin kung saan kami mga shaman ay nagdarasal sa mga espiritu para sa kanilang proteksyon, para sa magandang panahon at masaganang ani. Hindi lang kami nag-aalay ng mga dasal, kundi ikaw, banal na guro, ay dapat ding makipag-ugnayan sa mga espiritu sa itaas. Ang iyong kamalayan ay magkakaugnay sa kanila. Ang mga linya ng enerhiya ng Xia ay mahahayag. Kaya iyon ang araw na pinakamahina ka. Mukhang ang Wako ay hindi lang gustong agawin ang pamana ng shaman ng Xia, kundi plano rin nilang gamitin ang pagtitipon kapag ako ay pinakamahina para agawin ang bawat linya ng enerhiya ng Xia. Naaalala ko na ang Wako ay may masamang ritual, na nangangailangan ng masamang pormasyon na itatayo mismo sa mga linya ng enerhiya. 3 araw na lang bago ang pagtitipon. Wala tayong oras para magpadala ng sinuman, para imbestigahan ang bundok pilak. Lahat ng 6 na tagapamahala, makinig kayo. Ang mga tagapamahala ng Tambol, Condado, Medicina, at Ibon, sumama kayo sa akin sa bundok pilak para sirain ang Porma Sayon. Ang mga tagapamahala ng hangin at apoy, manatili kayo rito at bantayan ang bulwagang seremonyal, at pigilan ang anumang pataksil na atake mula sa Wako. Opo, banal na guro. Banal na guro, napakalakas ng masamang enerhiya sa unahan. Puno ito ng mga galit na kaluluwa. Ang kadena ng mga bituin na ito ay makakakuha ng patnubay ng malaking dipper. Gagabayan nito tayo ng ligtas. Lahat, manatiling malapit. Huwag hawakan ng itim na ulap sa magkabilang gilid. Ito ay nakal-alasong ulap na ginawa ng utang mula sa mga galit na kaluluwa. Lumayo kayo sa itim na usok na iyan. Ito ay nakal-alasong usok mula sa ang utang, ginawa mula sa mga pinahirapang kaluluwa. Tumigil kayong lahat dyan. Umatras kayo at mag-ingat. Pangahas ang isang hamak na Wako na pumasok sa mga linya ng enerhiya ng Xia at gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na sining. Gaya ng inaasahan mula sa banal na guro. Clara, hayaan mo na lang sa akin ang isang ito. Hayaan mong dalhin ko ang mga linya ng enerhiya ng Xia. Palayo kasama ko. Panaginip lang yan. Dahil ayaw mong gawin ito sa madaling paraan, kailangan mong gawin ito sa mahirap na paraan. Anong ginagawa ninyong lahat nakatayo lang dyan? Protektahan ang banal na guro. Sira. Lahat ng bagay ay may espiritu. Lahat ay sa Xia. Sa ngalan ko bilang banal na guro, malinis. Nililinis ng banal na guro ang mga pinahirapang kaluluwang iyon. Paano ito nangyari? Tignan mo. Ama, Lolo Gu. Lolo Go. Wala na tayong magagawa pa. Banal na guro. Kami, mga shaman, ay hindi dapat pahintulutan ang mga Wako na kunin sila. Ang matandang alipin na ito ay makakapagprotekta sa iyo. Upang maipasa ang aming mga paraan ng shaman. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Lolo Gu. Ama, Clara, akala mo ba ang paglilinis ng ilang pinahirapang kaluluwa ay makakasira sa aking masamang pormasyon? Huwag kang maging ganoon kawalang-wang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang ubod ng aking masamang pormasyon ay hinubog mula sa kaluluwa ng iyong ina. Hahaha. Ang ubod ng aking masamang pormasyon ay yari sa kaluluwa ng iyong ina. Hahaha.
Kung susuko ka, pakakawalan ko ang kaluluwa ng iyong ina para sa muling pagkakatawang tao. Kung hindi, ipit ko siya magpakailanman sa haliging ito. Walang pag-asang maligtas. Kediri ka. Nagbabanta ka gamit ang pamilya ng iba. Anong klaseng taktika yan? Clara. Alam kong naghirap ka. Huwag kang magdalamhati para sa amin. Ang pagprotekta sa mga linya ng enerhiya ng Xia, ang pinakamahalagang bagay. Bakit tayo pumunta rito? Ito ang banal na lupain ng mga shaman. Upang maipasa ang pamana ng shaman, kailangan nating malaman kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo patutungo. Hindi ko maintindihan. Okay lang, magkakaintindihan ka kapag mas matanda ka na. Tandaan mo lang, ang pamana ng mga shaman ng Xia, hindi kailanman mababali. Inilaan ng aking ina ang kanyang buhay sa pagprotekta sa mga linya ng enerhiya, kahit na nakulong ang kanyang espiritu. Hindi niya hahayaang magtagumpay ka. Ang kanyang kagustuhan. Ang aking lakas. Impossible. Malapit na ako sa tagumpay. Hindi kayang talunin ng kasamaan ang kabutihan. Natalo ka mula pa sa simula. Ngayong nabigo na ang sabuatan ng Wako. Ligtas na ang mga linya ng enerhiya ng Xia. Kaya't nalutas na ang krisis, di ba? Ang mga linya ng enerhiya ng Xia ay ligtas na. Kaya siguro tapos na ang krisis. Nagbigay ng buhay ang lolo Go para iligtas ako. Nagbigay ng buhay ang tatay ko para sa kulturang shamanic natin. Banal na guro. Nagtagumpay ka. Nagpadala ng mensahe ang pandaigdigang alyansa ng kultura. Sabi nila, hindi makapagbigay ng patunay ang Wako ng kanilang kulturang shamanic na may tunay na linya. Tinanggihan ng aplikasyon ng kanilang heritage. Pinoprotektahan mo ang legacy ng mga shaman ng Xia. Sa ngalan ng lahat ng mga tagapagtanggol ng kulturang shamanic, nagpapasalamat ako ng lubos. Hindi lang ito ang effort ko. Kasama natin lahat, nagtulungan. Bukas ang April Assembly. Ipakita ko sa lahat na ang kulturang shamanic natin hindi kailanman mamamatay. Ngayon, tanggapin natin ang Shaman Divine Master ng Xia, Clara, na nag-uuna sa 6 tagapamahala, habang ginagawa nila ang tunay na April Assembly Blessing Dance. Pinapalabas ang tunay na sayaw panalangin ng ang pagtitipon ng Abril. Ito ang tunay na sayaw ng shaman, kumpara sa ginagawa nila sa Wako, ang amateur na palabas. Mas maganda ito. Parang, daan-daang ibon ang dumadagsa, at mga munting USA ang naglilibot, ang buong kalikasan ay tumutugon. Pinag-aralan ko ang kulturang shamanic sa loob ng mga dekada, at ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong tunay na sayaw panalangin. Ang mga shaman ng Xia ay tunay na totoo. Mabuti.
Ang kulturang shamanek ng Sia ay ipinapasa sa loob ng 1,000 taon. Nagmula ito sa langit at lupa, at bumabalik sa lahat ng nabubuhay. Hindi namin kailanman gustong monopolize ito. Gusto lang naming protektahan ang pamana nito, para maipasa ito magpakailanman. Hindi namin sinadyang kontrolado ito. Gusto lang naming protektahan ang pamana nito, at siguraduhin na ito ay magtatagal magpakailanman. Ayon sa International Cultural Alliance, ang kulturang shamanic ng Sia ay opisyal na kinilala bilang di nahahawakang pamana ng kultura, at ang April Assembly bilang isang tunay na ritual ng shaman ay pag-aari ng Sia. Banal na guro, banal na guro. Ang kulturang shamanek ay pag-aari ng Sia magpakailanman. Banal na guro, ang aplikasyon ng pamana para sa kulturang shamanic ay nagtagumpay. Simula ngayon, ang alyansa ng kultura ay lubos na susuportahan ang iyong pagsisikap sa pagpreserba. Plano naming itayo mga museo ng kulturang shamanic sa buong bansa para mas maraming tao ay matuto tungkol sa kulturang shamanic. Salamat, Profesor Ye. Magtuturo rin kami, mas maraming batang disipulo ng shaman, para ang pamana nito ay hindi kailanman mawawala. Banal na guro, maaari naming buksan isang workshop ng kulturang shamanic. Basta interesado sila sa kulturang shamanic kahit hindi sila galing sa pamilya ng shaman. At lapitan ito ng may paggalang. Maaari silang matuto. Magandang ideya talaga iyan. Dapat ipaalam natin sa mas maraming tao na ang shamanismo ay hindi superstition. Ito ay paggalang sa lahat ng bagay sa kalikasan.